Alright, good evening once again mga kapatid. For this video, dudugtungan po natin yung vlog patungkol po doon sa problema ng ating isang kapatid na nanghingi po siya ng advice kung ano raw yung magandang gawin, pwedeng igamot doon sa kanyang pabo na nagkakaproblema. At ito po, samahan niyo po ito. Here we go, let's go! Ayan, titingnan po natin yung problema ng isa nating kapatid. Ayan. So, yan po yung kanyang problema sa kanyang alagang pabo mga kapatid. So, gumawa po ako ng video dito. Kumbaga, nagbigay po ako ng advice. Tapos, ayun, nakita po ni Sir Walter yung ibinahagi ko pong paraan patungkol po doon. So, dinagdagan niya pa po ng isa pa pong idea na napakalaking bagay po mga kapatid na kumbaga parang bago po sa akin. So ibig sabihin nito kung parang bago ito sa akin, lalo na siguro sa mga nagsisimula pa lamang po sa pag-aalaga ng pabo. So kita nyo naman yung problema ng isa nating kapatid. Yan, yung video na yan po yung ibinahagi niya sa atin. Kumbaga kita nyo naman para pong nahihirapan na huminga yung pabo. So, ayun, yung binigay ko sa dati na advice doon is baka nabululan or natukan o nakalunok ng matigas na bagay. Ayan, so ngayon, sabi po sa akin ni Sir Walter is posible po na hindi po siya nakalunok ng matitigas na bagay. Kasi nga, ayun, nagbigay siya ng senaryo. Once daw na nabululan, natukan sa Bisaya o nakalunok ng matigas na bagay, kumbaga yung ulo ng pabo mga kapatid ay ayan, isawilik. Ayan, ganun niya yung kanyang ulo para parang matanggal or matangtang. Tapos yung ganyang pabo daw is posible po yan na mayroon po siyang wet pox. Ayan, parang bago sa akin yung wet pox mga kapatid. Kasi pagkakalam ko, foul pox. May mga foul pox yung pabo. Pero alam ko na may mga klase po ng foul pox. Ayan, may mga matitigas, may malalambot. Tapos itong white pox, bago lang po talaga sa akin. Kaya ito, ibabahagi ko po ito sa inyo. Kasi nga, yung wet pox pala mga kapatid is, yun po yung tumutubo sa loob. Kumbaga, basa, nababasa sa loob ng bunganga. Ayan. Ang posible daw nito is may wet pox po doon sa airway o sa daanan ng hangin. Ayan. So bago po talaga ito sa akin mga kapatid, kasi sa pagpapabo ko po, never ko po itong na-experience. Siguro yung mga pabo ko dati nagkaroon ng ganito, kaya lang wala akong alam. Kaya ayun, hanggang sa ngayon wala akong alam. So ibabahagi ko po ito sa inyo mga kapatid. Nang sa ganun ay ayan, salamat sa Diyos dahil may mga kasama po tayo na nag-alaga na po ng pabo na hindi po sila madamot sa kanilang mga nalalaman. Ibinabahagi po nila sa atin. Siguro yung iba ipinapadaan na lang nila sa akin. So mga kapabo, kapwa ko pong magpapabo, kung mayroon pa po kayong gustong i-share at ibahagi po sa ating mga kababayan, i-message nyo po ako mga kapatid. Itatawid natin yan sa kanila. Pwede po nating i-mention yung inyong pangalan, pwede rin na itatago natin, depende na lamang po sa inyo. Kagaya ngayon, hindi ko po inaangkin ang ganitong kaalaman. Bagkos, ayan, nagpapasalamat po ako kay Sir Walter. Ayan, maraming bagay po akong natutunan sa kanya. Ayun nga, kasi higit sa isang dekada na po siya nag-aalaga ng pabo. Yung kanyang mga experience mga kapatid ay ibinahagi niya po sa akin. At ito, willing po akong tumanggap sa kanyang mga iminumungkahi. Nang sa ganoon ay makatulong po kami or siya ay makatulong po siya sa inyo. Ayan, kasi ayun nga, hindi kasi siya nag-vlog dahil ayon sa kanya complete po sa kanyang trabaho. So ako bilang vlogger, ito, salamat sa Diyos dahil ibinahagi niya po sa akin yung ganitong mga kaalaman. So ang gagawin po doon, gusto ko sanang tawagan yung nag-post nito doon sa Usapang Pabo, kaya lang hindi ko na ma-contact.
So, sir, kung napanood mo po ito po yung advice ni Sir Walter patungkol po sa ganyang kalagayan ng pabo. Sayang kasi raw dahil malaki na. So, posible po, kung hindi man yung mga sinabi ko na unang vlog, kung hindi man yan nabululan o natukan o nakalunok ng matigas na bagay, is ito pong tinatawag na wet fox. So, ayun nga, kung ganito yon, daanan ng pagkain, daanan ng hangin papunta sa kanyang heart, posible po na mayroon po dyan dito sa gilid or sa ilalim na wet fox. So, ano po daw yung wet fox? Ano po yung makikita natin dito? Yung wet fox po mga kapatid, para po yung plima na tumigas or kagaya po sa kuraysa. Kung sino po yung nakaopera na po ng kuraysa, yung mata na lumubo, pag tumagal po yan, pagkukunin po natin yan, para po yan choke. So yun po daw yung wet fox. Dahil nahihirapan po talaga ang pabo daw na magkaroon ng ganyan, mahirapan po siyang huminga dahil nga yung wet fox ay para na po siyang babara doon sa daanan ng hangin, tapos baka nakakain ng pinalambot na feeds or pagkain, nalagyan yung kunting natira na lang. So mahihirapan po talaga yung ating alagang pabo na siya ay huminga. Kaya ayun nga, yung sinabi ni Sir Walter is yun po yung posible na dahilan ng pabong yun. So ayon sa kanya, paano naman natin aalisin yung wet fox na nakabara doon sa airway ng alagang pabo natin? So dito na lang yan po, dito atin po yung tawag ito, itutulak palabas yung kanyang bubunlan. Ayan, lalabas naman po raw yan kung atin pong ipopost natin palabas. Tapos pag lumabas na, so saka natin yung tuklapin yung parang choke. Ayan. So ayan po mga kapatid, iwan ko lang, siguro sa inyo ay hindi na ito bago, pero para sa akin bagong kaalaman po ito na napakagandang nakuha ko naman at natutunan sa pagkakataong ito. Pasensya na lamang po kung parang walang kwenta ito, ibinahagi ko pa rin sa inyo. Sa iba siguro, pero para sa akin napakalaking bagay po ito, lalo na kung nag-aalaga po tayo ng pabo. So sa mga nagsisimula pa lamang po sa pag-aalaga ng pabo, i-consider nyo po ito na kaunting kaalaman na magagamit po natin sa ating mga alagang pabo talaga. So ayun, may mga bagay na po tayong unti-unting nalalaman. So sa iba pong nag-aalaga na po ng pabo, kung mayroon po kayong kaalaman na gusto pong ibahagi, kaya lang nahihiya po kayo na lumabas sa pamamagitan ng video, i-comment nyo po ako mga kapatid. Pwede po natin yung gawan ng video nang sa ganun ay maitawid po natin yan sa kapwa natin nag-aalaga ng pabo. Hanggang dito na lang mga kapatid, lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.